Ayan. Magbatian po tayo ng may ngiti sa ating mga labi. Amen? Hallelujah. Excited na po ba nating harapin ang 2026 nang higit tayong matatag kaysa sa former year natin ng 2025? Sino po ditong nangangarap na mas magiging maganda ang kanyang buhay ngayong taong ito ng 2026? Amen? Yun ang lahat na desire ng karamihan sa atin. Amen? Kaya ako po'y excited din dahil naniniwala po ako na ang buhay natin ay pabuti ng pabuti, paganda ng paganda, paayos ng paayos, pabanal ng pabanal, at karagdagan po, payaman ng payaman. Amen. Sino pong excited na excited talaga? Pwede ba nating palakpakan si Lord sa excitement na yan? Alam niyo po ba, yung pagiging excited, ito'y biyaya ng Diyos. Kaya kung hindi mo na-feel ang excitement kapag nakikinig ka ng salita ng Diyos, ibig sabihin, something is wrong within you. Kaya hilingin natin kay Lord na maalis yun. Di ba? Sige po, let us declare Luke chapter 4, beginning verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord, for our God is Jesus. He is the anointed one. Then ang ating pong J1 culture, I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I am a good follower, I don't destroy, I build, I am not seasonal, I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. And the last is, I am not extreme. Ayan, minsan pa po natin palakpakan ng Lord. Then sabay-sabay po natin i-claim, tayo yun. Ako yun. Makikisabi sa iyong katabi, huwag kang magduda sa salita ng Diyos. At bago po tayo mag-proceed sa ating word, ay meron po tayong regular na testimony before the word. Para naman po ma-encourage po ang bawat isa sa atin. Kasi sabi po ng Panginoon sa kanyang salita, kung tumanggap tayo ng himala, wag po nating ikahiya yung mga himalang iyon sa harapan ng publiko. Ay tayo naman, hindi naman tayo public figure. Tayo'y pamilya. Makikisabi sa iyong katabi, tayo'y pamilya. Kaya inayayahan ko po si Kuya para sa kanyang patotoo bago tayo mag-word. Sige, halika Kuya. Magandang umaga po sa inyo, mga kasamahan ko sa J1, lalo na sa RB. Ang aking patotoo, yung tunay nangyari sa buhay ko noong 2023. Bago ako nakarating ng Rosa Boulevard. Galing po ako sa Saudi. Saudi boy ang tawag sa akin kasi nagtrabaho ako sa Saudi. Operator po ako ng bako at saka kring. Yung Saudi na yan, pagtawid mo ng tulay, barin na yun. Magkatabi lang yun, barin at saka Saudi. Ngayon, habang nandun ako sa Saudi, padala ng pera sa pamilya ko, sa asawa ko. Kasi dalawang anak ko, babae at lalaki dito sa Pinas. Noong sa katagalan kong padala ng pera, iba na yung mga kwento-kwento narating sa mga kasamahan ko sa kontraksyon na ang asawa ko raw may ibang lalaki. Sabi ko, bakit anong nangyari? Ang asawa ko, taga Santo Domingo, Nueva Ecija, si Arlene Ayap Domingo, ang apelyido. Ngayon, habang nagpapadala ako ng pera, hindi nga ako naniwala. Nung dumating na 2024, sabi ko sa amo kong Arabo, Sir, please sir, you go home to my Philippines. Why? Because sabi niya sa akin na 4 years contract, sir. My father's dead. Sabi ko lang, nagsinungaling ako. Gusto ko lang alamin ang nangyari talaga sa tunay nangyari sa asawa ko. Di pinayagan ako dun sa amo ko, sa agency. Umuwi ako ng Pilipinas. Nung pagdating ko sa Pilipinas, wala na yung asawa ko, pati mga anak ko. Dinala ng asawa ko ang mga anak ko.
Di ko matanggap-tanggap yun, 2024 yun. Ngayon, para akong galing sa gera, nawarsyak ako eh. Nung pangyayari, nawawarsyak ako. Lakad ng lakad ako ng Paranaque, Sapote, Cavite, nakarating ako Cavite. Hanggang nakarating ako ng Rose Boulevard, nakilala ko sila. Nung pangyayari na yon, sabi ko, Lord, saan kaya ako makihagilap? Saan ko makikita yung pamilya ko? Kasi ang sabi nila, sumama daw yung asawa ko sa ibang lalaki na mas mayaman pa kaysa akin. Ay wala naman kong kayamanan pa. Ngayon, dumating ako ng RB, nakilala ko sila. Si Kuya Ray, sila lahat, si Toto, yung pinsan ko, si Ate Bibian, pareho kami apelyido, Caballero. Kasi ang Caballero, taga Nueva Ecija yan eh. Ngayon, nung Pasko, iyak na iyak ako. Nung Pasko ngayon lang, iyak na iyak ako. Sabi ko, Lord, umatin ako sa GA1. Ang alam ko, buhay na buhay talaga ang GA1. Sabi ko, Lord, ipakita mo sa akin yung pamilya ko. Dahil nangangayat na ako. Bawat gising ko, puro alikabog na yung mukha ko. Dahil dito ako sa Rose Boulevard natutulog. Nung 31 ng gabi, 31 ng 30 ng gabi, iyak na iyak ako Rose Boulevard. Dahil 2 Pasko na nangyari, hindi ko kapiling pamilya ko. Iyak na iyak ako. Nung uno, sabi ko, nagpunta ko sa CCP. Manonood ako na namimingwit. Sa inaanto ko, nagpunta ko sa gilid ng restaurant dahil sirado yung restaurant. Nakaganon ako. Yung pala, yung gumising sa akin, namimigay ng pagkain, ang gumising pala sa akin, yung anak kong babae. Hindi niya ako nakilala kasi dungis ako eh. Dungis ako eh. Sabi ko sa kanya, Nak, salamat ha, kasi wala akong pagkain. Nung 30 pa, wala akong pagkain. Kasi wala nga pagkain sa DSWD kasi sirado. Ang diskarte ko, nangangalakal lang ako para makakain ako. Ay, Pasko hindi ako nangangalakal. Bakit tatay? Taga saan ba kayo? Taga Nueva Ecija. Yung ko nakarating ako dito na kasi hinahanap ko yung mga anak ko. Sino bang pangalan ng mga anak ko? Mga anak mo, yung ko si Ronaldin, saka si Raprap. Hindi siya para siyang naugsok na kandila, nakaano sa akin, biglang umalis, mamaya lumingon. Bumalik sa akin, niyayakap ako, pa, ikaw ba ito pa? Diyos ko po, buhay na buhay talagang Panginoon, nakikita ko yung anak ko. Ngayon, andun siya ngayon, Paranaque. Nagtrabaho siya, call center, kasi naghintay siya pag makapasa sa nursing kasi graduar ang anak ko ng nursing. Yun ang pagmamalay ko, graduar yung anak ko, may nursing na akong anak. Nag-call center muna siya dahil hindi pa siya nag-exam. Ngayon, nandun ako, pauwi-uwi na ako. Ngayon, pa isa-isa na lang ako, papunta na lang ako Rose Boulevard. Yun ang pagtotoo ko na buhay talagang Panginoon. Walang imposible pag manalig lang tayo, sa totoo lang. Salamat po. Pwede ba nating ibigay ang the best clap of praise sa ating Diyos? Grabe. Kaya please, mga minamahal kong kapatid, hindi lahat ng nandyan sa kalsada, mga homeless, mga street dwellers, ay totally ay pasaway. May mga pinagdadaanan ang majority sa kanila na hindi rin nila ginusto ang mga bagay-bagay kaya lang sa matinding kalungkutan, yun ang naging resulta. Katulad ng nangyari kay Kuya, at biyaya ng Diyos, yung anak niya, ang Lord mismo talaga ang nag-connect. Grabe, kakaiyak. Pwede yan sa maalaala mo kaya Maraming napapaiyak dito Sige na, ituloy na natin ang iyakan. Simulan natin ang taon ng 2026, iyakan na lang tayo. Sige po. Tayo po'y mag-i-start na. Pag-uusapan po natin ngayong umaga is about rooted in upward calling. Ulitin ko, the title ng ating message is about rooted in upward calling. Sandali po tayo mag-pray. Abba Father, in the mighty name of Jesus, naniniwala kami, Ama, patuloy mong pagpapalain, O Diyos, ang araw na ito ng aming mga buhay. Allow every one of us to receive the anointing of understanding
And let your truth alone saturate our hearts at ipagkaloob mo, Panginoon, ang kaunawaan sa lahat ng mahayag na salita sa aming kalagitnaan. Anoint my lips at masabi ko lamang, Ama, sa pangalan ni Jesus sa tulong ng Banal na Espiritu, ang mga bagay na magbibigay ng glory at kaunawaan sa aming lahat. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Ayan. Sensya na kayo na ngayon ko lang uli nagamit itong ano ko. Nagdoble tuloy. Ayan. Pag po pinag-uusapan is about rooted or roots. Ito'y ugat. Ito'y pundasyon. Hindi man pwedeng matayo ang isang puno ng walang ugat. Tama ba? Mahalaga ang ugat. Kung walang ugat, walang tatayong puno at walang mamumunga sa puno kung walang ugat. At definitely, hindi mabubuhay ang isang puno kung walang ugat. Ngayon, about upward calling, ito po ay nabanggit sa aklat po ng Pilipos. Okay, yung context po na aklat ng Pilipos, chapter 3, beginning verse 12 to 13, sabi po dito, hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat, o kaya'y naging ganap na ako. Sa halip patuloy ako nagsusumika para makamtan niyon dahil ito ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay, ngunit ang ginagawa ko ngayon, kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. In verse 14, tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tuloy-tuloy na po natin hanggang 16, verse 16. Tayo'y malalago sa pananampalataya at magkaroon sana ng ganitong kaisipan. Pero kung hindi ganito ang pag-iisip nyo, ipapaunawa ito sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga ay patuloy nating sinusunod ang mga katotohanang natutunan na natin. Si Lord po ang magpapala ng kanyang salita. Yung context po ng sinabi ng Apostol Pablo, ito na po yung upward calling. Okay? Gusto ko lang po maging malinaw sa ating lahat. Sino po sa atin na nakaranas at nararanasan pa rin ngayon kapag ang isang kasama mo ay malalim sa pananampalataya, kinakikitaan mo siya ng isang imahe na siya'y talagang God-fearing, may takot sa Diyos, and through him or through her, ikaw ay nahihikayat, nadadala ka niya. Sinong nakaranas ng ganon? Yung merong kang nagiging guide. Okay? Ngayon, yung guide na ito, all throughout your journey, na nais mo makilala si Lord, sinasamahan ka. Naging dependent ka na sa Kanya. Kung saan man siya naroroon, kasama ka. Sumasama ka sa Kanya. And partially, lumalalim ka rin. Nagiging matured in a sense na marami ka na rin naunawaan na salita ng Diyos. Ngayon, dumating yung moment, nahiwalay sa'yo. Nahiwalay sa'yo yung taong lubos mong inaasahan at nasasandigan. At yung pagkakahiwalay na yon, ikinalungkot mo. To the point, hindi mo na ginagawa yung dati nyong ginagawa. Ano ang bottom line doon? Ibig sabihin, ikaw ay nanlamig. Ikaw ay naging shallow. Naging mababaw muli. Naging makamundo. Nakalimutan ng manalangin, nakalimutan ng tumawag sa Panginoon, at nakalimutan na rin sumimba. Dahil nawala na siya. Can we say na yung foundation ng taong ito na nakadepende doon sa nawalan niyang mentor or kaibigan or nagiging imahe ng kanyang sinusundan ay hindi ganon kalalim? Agree po ba tayo dito? Nakakasunod po ba? And most of us, may mga ganito tayong moment. Yung upward calling natin, hindi natin nadidil personal. Okay? Pag sinabing personal, ikaw mismo, nagkukusa kang mag-aral ng salita ng Diyos. Ikaw mismo, sinasarado mo ang pintuan ng iyong kwarto at nananalangin kang mag-isa kasama si Lord.
Kung ang buhay natin, sagana tayo sa prayer, sagana tayo sa mga gawain, sa paggawa ng mabuti, ng may kasama, paano kapag sa iyong private life? At yun ang pag-uusapan natin, yung upward calling. Dahil tinawag tayo ng Lord para sambahin ang hari. Hindi lamang tayo ay maglingkod sa isa't isa. Okay? Ganito po yun. Kailangan maging malinaw po ito sa ating lahat. Dahil kapag na-overwhelm ka sa paggawa ng mabuti, sa pagtulong sa kapwa, sa panalangin na may kasama ka madalas, sa mga gantong gawain na ginagawa natin every Sunday, nagkakasama-sama tayo, may life group, at pag may paghayo, sumasama ka, pag uwi mo ng bahay, wala kang ginagawang anything para sa hari, hindi ka nagdi-devotion, hindi ka nagka-quiet time, hindi ka nagbabasa ng Biblia, wala kang anything na ginagawa para magkaroon ka ng malalim na pagkaunawa sa salita ng Diyos, yun, doon tayo nananakawan ng kaaway. Nagegets na po ba natin? Kamusta na yung mga bagay na yon na binanggit ko? Kamusta na ang ating prayer life? Magkaroon tayo ng evaluation. 2025 has already stopped. Naputol na. Natapos na. Ended na ang 2025. At titingnan natin ang nakalipas, ano ba ang buhay ko noon? Paano ba ako nabubuhay? Kung si Apostol Pablo nagsisikap, nalimutin ang nakaraan kasi excited siyang makita yung kanyang version na binago ng Diyos. Are we the same? Tulad ni Apostol Pablo na nagsisikap, Lord, ito ba ako? O ganito ba ako ngayon? Or ginagawa pa rin natin yung magiging task natin na wala man tayong nagagawang upward calling, yung ating devotion, yung ating quiet time, yung ating prayer. Amen? Kaya number 1 point po natin is about tinawag tayo ng Panginoong Hesus para maghandog ng buhay na sakripisyo ayon sa kalooban ng ating Ama, ng ating Diyos Ama. Sino pong naniniwala na ang kalooban natin ay limitado lamang? Sino pong agree doon na ang kalooban natin ay limitado sa maraming bagay? Tama ba? Nangangarap tayo ng mabuti para sa ating sarili. Nangangarap tayo ng mabuti sa ating pamilya. Nangangarap tayo ng mga bagay na mabuti na hinihiling natin sa Lord. Maganda ang plano. Pero again, limited ang lahat. Ang kalooban natin, limited. We need to understand na ang kalooban ng Diyos may kalakip na sakripisyo. Makikisabi sa iyong katabi, partner, kailangan nating magsakripisyo. Without sacrifice, there is no life at all. Tandaan po natin, ang imahe ni Jesus na ipinakita sa atin, yung buhay na kanyang tinutukoy, bat-bat at tad-tad ng sakripisyo. Amen? I remember my mother. For a long time, ang father ko, andun yung bisyo. Alam na natin yung bisyo ng karamihan, na kalalakihan. Ba? Sigarilyo alak, barkada. And ang addition doon, di isipin nyo na kung ano yung mga bisyo na yon. Pero then again, bat-bat ng sakripisyo. Pray ng pray ang inay. Kakamustahin ko. Pinagpray ko na ang una ng iyong tatay. Ngayon, pag dumating na uli yung matitinding pagsubok na bumabalik at yung dating karakter andyan, nababanggit ng aking mother, ibabalik na daw sa kanyang bianan, sa lola, ang tatay. Anong edad na? 50 plus na yun, mga panahon na yun. Hanggang sa 60 plus na. Okay? Pero binago ng Lord ang Panginoon before mag-60. Kaya naniniwala ako kung walang nagsasakripisyong manalangin sa atin, i-consider din natin ang mga lingkod ng Diyos na ipinagpe-pray ang generation ngayon. Tandaan po natin, yung magulang mo, nananalangin yan para sa iyong kabutihan. Tama ba? Walang magulang na magdidesire na mapahamak ang kanyang mga anak. Kaya, ang Diyos mismo naglagay
ng salitang sakripisyo. Sakripisyo ang gumising ng maaga para manalangin. Ang sabi ng karamihan, matindi daw ang magnetism sa umaga ng mga kama at higa ang malalambot. Kasi kapag nakahiga na, ang hirap bumangon. Ang tindi ng magnet. Kapit na kapit yung likod ko eh. Di ba? Pansinin po natin. Ano illustration po natin dito? In Matthew chapter 26, verse 36 to 38. Si Jesus mismo. Ito po illustration dito. Yung sakripisyo. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, dito muna tayo mananalangin at ako ay sa dako roon. Ngunit isinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kanino daw nabagabag at naghirap ang kalooban nung magsimula ng manalangin? Sino daw yon? Si Jesus, ang Panginoong Jesus. The moment He started praying, nababagabag siya. May bigat siyang nararamdaman. Upward calling is about a feelings ng kalungkutan, kagalakan, at sabi ng marami, mixed emotion. Hindi ko maintindihan kung ako'y masaya o malungkot. Kamusta na yung mga ganitong moment natin? Pag ba tayo nagpipray, nararamdaman natin ang presence ng Lord like Jesus. Na nalulungkot siya, nababagabag. Ano kayang nagbibigay ng bigat sa Panginoong Jesus? Definitely the sin of the world, kasalanan ng mundo. Si Peter nga, alam niya magkakasala, na siya ay itatatwa. Di ba? Yun ang kwento. Ngayon, yun ang kailangan nating connection, yung sakripisyo na, Lord, bakit hindi kita nararamdaman? May problema ang pamilya, parang nababaliwala ko na. May problema si bunso, may problema si kuya, may problema ang magulang ko, pero pag nag-pray ako, parang hindi ko naramdam, parang hindi na sila mahalaga. Di ba? Pag yung mga moment na ganito, hindi mo na maramdaman kung buhay ka pa or patay ka na, better ask the Lord, Lord, i-correct mo ako, hindi ito tama. May mali sa aking damdamin. Dapat nalulungkot ako. Dapat hindi ako nagdiriwang kasi meron kaming kasama sa pamilya na kailangan ng himala. Alam niyo po, sa mga panahong ito, naniniwala ako sa himala ng pagbabago ng pagkatao. Sino pong naniniwala doon? Hindi mo kayang baguhin ang sino man. Hindi mo kayang baguhin ang magulang mo. Hindi mo kayang baguhin ang anak mo. Only God can change them. Ang Diyos lamang ang pwedeng gumawa ng pagbabago, pero ipakita mong ramdam mo ang panalangin ginagawa mo sa mga taong malaga sa iyo. Ito pong taong ito, ang goal ko, ang prayer ko, mas maramdaman ko pa yung mga prayers. Na kapag ipinanalangin ko yung mga pangalang ito, Lord, makakonek ako sa sitwasyon nila. Kasi doon kumikilos ang presensya ng Diyos. Yun yung upward calling natin. Na nagsisikap si Apostol Pablo na marating niya. Dahil kapag wala tayong feelings sa panalangin, pero mas angat ang feelings natin sa mga desire natin sa mundong ito, may problema na po. Diba? May problema na tayo doon. Kasi, hindi ka na mananalangin kasi na-capture ka na ng kagalakan ng desires or ng mundo. And then, ano po nangyari? Si Jesus na bagabag, naghirap ang kanyang kalooban in verse 38. Kaya't sinabi niya sa kanila, ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Inaalam ko kay Lord dito, Lord, paano ba maramdaman yung ganitong halos ang pakiramdam, mamatay na sa kalungkutan? Meron akong alam. Gustong magpakamatay dahil sa kalungkutan. Marami ngayon sa panahong ito. This generations need Christ. Sa simpleng bagay na wala, ikinalulungkot at gusto na agad mamatay. Ito si Jesus na nanalangin para sa kabutihan ng buong sangkatauhan
matinding kalungkutan ang feeling niya, parang mamamatay na siya. Which is yun ang naging journey ni Jesus. Namatay siya sa cross. Kaya walang ibang magiging mindful at concerned po sa ating pamilya, kundi ikaw na nakaupo dyan sa upuan na yan. Ipakita mo kay Lord, mahal ko ang pamilya ko. Hindi ako papayag, Lord, na ako lamang ang makakaunawa ng iyong salita. Amen? Halos mamatay sa tindi ng kalungkutan, maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. Saan daw sasamahan si Jesus? Saan ka madalas na pupuyat, kapatid? Hello, church! Hi! Di ba? Sa maraming bagay tayo ay nagpupuyat, pero hindi sa kalungkutan at pagsama sa concern ni Jesus. Ang upward calling is about concern of Jesus para sa atin. Kasi kung hindi mo mararamdaman ang bigat ng kaluluwa ng isang mapapahamak na kapwa or kapamilya natin, humingi tayo ng biyaya na maramdaman natin. Amen? Our Christianity is useless without a true feelings of Christ. Kaya ganun po yun. Kaya ako po'y naniniwala na ang bawat isa sa atin ngayon ay handa ng magpuyat para kay Lord. Ito po, lilinawin nating mabuti. Ang cellphone, nauso ang smartphone, ang daling mag-devotion, ang daling magbasa ng Biblia, di ba? Kaya lang, saglit din lang, pwede mo nang ilipat ang iyong binabasa, ang iyong pinapanood. Tama ba? At mamaya, paglipat mo doon, tumatawa-tawa ka na. Uy! Kilig ka na, mamaya. Hindi mo napapansin, umuubos ka na, tagpupuyat ka na ng 3 oras. Pagtingin mo sa relo, alas 2 na pala ng madaling araw. Di ba? How many times 2025 na witness ng Lord sa iyo yung mga ganong addiction? Gaano kadalas? Kaya nga sabi ko, check nyo ang mga cellphone nyo, screen time for the week, ilang oras. Specific po yan sa social media, sa FB, sa Instagram, sa mga TikTok. Specific yan kung ilang oras. Kung lalagyan natin ng apps si Jesus, yung Bible apps, naku, hindi na umabot man lamang ng 15 minutes. Di ba? Kaya please, church, we need to live a life holy. Kaya nga sabi ng Roma chapter 12 verse 1, next slide po natin. Kaya mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Kailan tayo dumadating sa point na nakikiusap na tayo? Lahat naman tayo may ganitong karanasan, nakiusap ka na? Kasi hindi mo na madala sa correction, hindi mo na madala sa pagiging tough, o ginagamitan mo ng authority, hindi mo na madaan dun eh. Kaya ang salita, pakiusap na, magbagong buhay ka na. Di ba? May ganun tayo. Nakikiusap na tayo. Kapag nakikiusap, anong level yon ng desire? Ito'y nagsusuko na ng iyong buhay kay Lord. At nagsasabi si Apostol Pablo, habang nakikiusap siya, hindi kayo mabibigo kung uunahin niyong bigyan ng kaluguran ng ating Amang Diyos na siyang may-ari ng lahat. Hindi kita bibiguin, anak, kung ihahandog mo ang iyong buhay na may taglay na sakripisyo. I read recently about a man, ito po isang kwento na nabasa ko lang sa article, na all his life, pinuno niya ang kanyang mga taon sa mga bagay na usual niyang ginagawa na trabaho. Kung ano yung kalimitan niyang trabaho.
Routine. Alam po ba natin yung routine? Yung trabaho niya, taon-taon, gato ang ginagawa niya, lalabas, papasok sa trabaho, uwi, tutulog, kakain, gigising. Routine. Giging busy. Walang prayer. Walang dedication. Walang goal na makilala at maging na mabigyan ng kaluguran ng Diyos. At dumating yung time na nangihina na siya. Nasa old age na. Doon niya na-realize ang dami niyang nasayang na lakas. Kaya please, church, merong tayong magagawa. May kisabi sa iyong katabi, may magagawa ka. Kaya ang Diyos mismo, nagpaalala sa atin sa salitang pakiusap. Nakikiusap. Kung kakausapin tayo ng Lord isa-isa, kung kakausapin tayo ng Lord isa-isa, would you think na sasabihin ng Lord sa'yo, anak, pakiusap na, tigilan mo na ang pagpapasaway. Why? Kasi ginawa na ng Lord, ibuhos ang kanyang masaganang habag. Araw-araw sa ating buhay. Nagbibigay ang Diyos ng unlimited na grace. Kaya kung makakausap tayo ni Lord, tulad ni Apostol Pablo na nagwika na nagsabi, pakiusap na, marami kayong mamimiss pag hindi nyo nagagawa ang upward calling. At yun ang prayer ko para sa ating lahat. Na Lord, ibalik mo sa amin yung pagnanalangin, hindi namin mapigilan ang pagluha, hindi namin mapigilan yung tuloy-tuloy na paghanga sa iyong kalikasan, sa iyong kalakihan bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi kapag ang prayer ay wala ng feelings, patay na panalangin yan. Walang impact sa Diyos. Kaya kung nararamdaman mong wala ng feelings ang prayer mo, then connect to the Lord. Connect to God. Ask Him, Lord, anong problema sa akin? Baka merong hindi nare-reveal sa akin, may mali sa akin. Or baka may kasalanan na nanahan sa akin. Tulad ni David. Nag-ask siya ng joy, ng peace ng Lord. Kaya ang pagsamba sa Panginoon, huwag nating kakaligtaan yung personal dedication and prayer natin. You can be good sa paningin ng marami. Gumagawa ka ng mabuti. Pero ang basihan ng Lord, anong ginagawa mo para sa akin? Kaya nga, sa isang pagsubok at dumating na ang Panginoon, kunwari dumating na si Lord, lahat ng iyong ginawang mabuti, susunugin niya, titingnan kung may gintong matitira. Ang basis ng Lord ng ginto, doon natin makikita sa upward calling. Kaya nga ang Diyos nagwika sa aklat ng Mateo na ano man ang ginagawa mong mabuti, nagpalayas ka man ng mga mayroong possession, nakapagpagaling ka man ng may sakit, pero sabi ng Lord, hindi kita nakikilala. The word is masama. Ang naging reaksyon ng word ng Lord. Ibig sabihin, merong hindi naayos sa upward calling. Madalas siguro hindi nagpipray. Madalas, ang umuubos sa kanyang oras ay bagay na walang impact sa Panginoon. Kaya yun ang ating paalala ng Panginoon sa atin. Huwag nating kaliligtaan ang ating personal prayer. Hilingin natin yun sa Lord. Makikisabi sa iyong katabi, parang ang lungkot mo, kapatid. Parang feel mo na yatang manalangin. Number 2, ang pag-ibig para sa Diyos ay lumalago at nagiging matatag araw-araw. When we say rooted in upward calling, dapat yung pag-ibig natin nag-grow, nagli-level up. The same thing kapag nagpapatawad ka. Nagkasala ang isang taong mahalaga sa iyo ng same mistake, same sin. Naulit. Kung nag-grow ka, patatawarin mo siya.
bibigyan mo siya ng chance. Ang problema, gusto mo magbigay ng chance, yung taong iyong pinatawad, ang sumuko na. Hello? May mga ganun. Ikaw ready magpatawad, pero yung tao na pinatatawad mo, kahit hindi humihingi ng tawad, ayaw nang magbago. Di ba? Nasaan ang pag-ibig? Eh ngayon, kung ayaw nang magbago, anong gagawin natin? Ipanalangin natin. Ito po, I realize in life, kaya binigyan tayo ng Lord ng patience at saka ng kindness, the fruit of the Holy Spirit. Sa isang typical na pamilya, hindi nawawala yung merong pasaway. Naniniwala po ba tayong lahat dito? Kayo po ba may mga pasaway na kasama sa bahay? Hindi ko na itatanong kung ilan ha. Basta meron. Okay. Mahirap manindigan sa tama na iniisip nating makakabuti. Pwede, nagagawa naman yan. Pero ito po yung danger. Minsan ang mas kailangan pagmamahal kaysa sa paninindigan. Kasi whatever happened to him, you will be affected. Mapahamak siya, mas masakit sa'yo. Tama ba? Mas mahihirapan ka. Kaya mas mainam na maranasan mo yung sungit, yung bangis, yung pagmamatigas, yung paglayo, kaysa totally iwan at i-regret ka. Di ba? Mas mainam na yon kasi bibigyan tayo ng Lord ng lakas. Dahil walang ibang makakaresolba sa anumang issue ng tao kundi pag-ibig. Kaya nga sabi ng Panginoon, 3 ang may iwan. Pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Pero ang pinakadakila sa lahat ay pag-ibig. Kaya please, choose to love. Pwede mong sabihin kung ano yung tama, pero wag mong isuppress ang pag-ibig dahil sa tama. Nakukuha niyo po ba yung point? Sinusuppress natin minsan yung pagmamahal natin para lang siya matuto. Kaya lang, hindi naman natututo eh. Nahihirapan ka rin. Tama ba? Kaya, idudulog mo sa panalangin ang lahat. I choose to pray. I choose to pray and believe God is working 24/7. Hindi ang Diyos natutulog. Pero hindi siya napupuyat. Tayo, pag hindi tayo natutulog, ang tawag sa iyo ay, anong tawag? Ha? Puyat ng puyat. Hindi natutulog. Madali pong, alam niyo po, kaya tinuturuan tayo ng Lord na ito po ang epekto ng pagpupuyat sa walang kasense or sabihin na natin na mahalaga sa atin kung anong pinagkakapuyatan natin. Ito yung epekto ha. Madali kang magalit. Madali kang magalit pag lagi ka puyat. Hindi pa tungkol sa prayer na nagpuyat ka. Ito yung isang definition na nagpuyat ka. It might be work, it might be something na pinagkakabalaan mo sa gadget or anything. Basta hindi si Lord na napupuyat ka. Ito nagiging resulta. Ang dali mong magalit, ang dali mong mainis, nawawala yung pag-ibig. Okay? Ngayon, tingnan natin yung angulo ng sabi ng Lord, hindi ba lamang ba kayo makakapagpuyat kahit isang oras sa panalangin? Ito ang may ibunga na kapag ikaw ay nagpuyat na nagpipray, nadadagdagan ang iyong compassion. Nadadagdagan ang iyong love sa kapwa at mas nai-inlove ka sa source ng strength. Kaya nga, kahit magpuyat, masigla ang mukha ng mga nananalangin. I-check mo yung katabi mo, fresh na fresh. Kasi laging nagpupuyat dahil nagpipray. Di ba? Sa mga kabataan, maniwala kayo.
Magpuyat kayo na mag-pray. Kung hindi ang bawat kabataan may in love kay Lord. Amen. Huwag niyong i-aim na may in love si Christ sa inyo. Please! Wag na wag. Ilalayo kayo ng Lord sa Kanya. Kasi ang Lord nagsiselos. Ayaw na siya ay may una sa Kanya. Kaya nga sabi ko dyan, isama mong may love kay Lord. Amen? O, isasama na ha. Next Sunday ha. Pakilala nyo sa amin. Kaya lumalago. Nakukuha na po ba na talaga natin ng malinaw na malinaw ang puntos ng ating upward calling? It's about holiness. It's about sacrificial na pagpupuyat. It's about may fasting pa yan. Tinitiis mo ang masasarap na pagkain. Sino po dito nagfa-fasting? Pero ang reason dahil nagda-diet. Goal ko ngayong 2026, hindi ako kakain ng rice. Unlimit na lang. Puro ulam, walang gulay. Yeah? Minsan wala naman pong masama doon. Pero it is also written in the Bible, ang fasting ginagawa. Kasi based sa science, ang fasting po nakakatulong para yung ating immune system ay maging healthy at strong. Alam niyo po ba, ang danger ng kain, may kisabi sa iyong katabi, hindi ikaw yun ha. Mahilig sa mga buffet. Ang danger po dyan, kaya tinuturuan tayo ng Lord ng fasting, yung ating immune system, yung digestive system natin, hindi yan nakadesign na maraming laman ang tiyan at nag-o-overwork sila, nag-o-overtime sila para magiling ang lahat ng kinakain. Hindi naman lahat ng sustansyang iyan kinukuha ng ating katawan. Marami dyan itinatapon. Kaya yung ating sistema napapagod na. Di ba? Pansinin niyo po sa mga mahilig kumain. 30 minutes pa lang nakakalipas. Dahil sanay siyang kumain ng marami, gutom na uli. Ang daling magutom. Amen? Yeah? Pag nag-fasting tayo, tuturuan tayo ng Lord, i-disiplina ang ating katawan and may health benefit doon. At ang kagandahan, Lord, magfa-fasting ako dahil gusto kong maramdaman na mas powerful ang spirit kaysa sa physical or sa laman. Amen? Handa na tayo mag-fasting. Meron bang dapat ipag-fasting sa family? Meron. Tama ba? Ipag-fasting natin ng future ng ating mga anak. Ipag-fasting din natin ng future ng ating mga magulang. O yung mga anak ha, may future pa ang mga magulang ha. Baka iniisip nyo, kabataan ay ang may future. Pati ang mga magulang may future. May kitas nga mga kamay ng mga magulang. May future din tayo, di ba? Aba, hindi pwedeng kayo lang may future. Dahil sabi ng Lord in Jeremiah chapter 29 verse 11, ano sabi ng Lord doon? For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Eh, lahat tayo yon. Kaya kung nangangarap ka para sa iyong magandang bahay, magandang sasakyan, may pangarap din ng mga magulang. Hindi lang mapagtapos kayo at magkaroon ng magandang pamilya. Okay? Nangangarap din kami ng hasyenda. Nangangarap din kaming sumakay sa big bike. Nangangarap din kaming magkaroon ng sports car. Nangangarap pa rin kami. Amen? Di ba ang saya kapag inuukol natin ang lahat na may pag-ibig? Hosea chapter 6 verse 1 to 3. Halikayo tayo manumbalik kay Yahweh sapagkat ang nananakit ay siya rin magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay mapapalakas niya tayo. Sa 3 araw, tayo kanyang ibabangon upang tayo mabuhay sa kanyang harapan. Puputulin ko muna po doon.
May invitation sa aklat ng Hosea na tayo din manumbalik. Sino po ditong nakaranas na noon, di mo na matandaan yung mga panahon na yun, na dati active ka sa Lord, active ka sa gawain, active ka sa fellowship, andiyan ka lagi. Pero nawala. Nawala ang lahat. Sabihin na lang natin, naging busy ka. For some reason, nangyari ang lahat. Ramdam mo na ang layo mo na kay Lord. Sobrang layo mo na kay Lord. Pero may invitation. Sabi dito, halik kayo! Tayo'y manumbalik kay Yahweh sapagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling, siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Bakit nga ba tayo lumayo kay Lord? Bakit nakalimutan natin ang upward calling natin? Bakit nakalimutan natin mag-pray? Kasi meron ka maaaring dinaanang sakit or trauma. Or maaaring driven tayo ng kasiyahan ng mundo. Basta anything na nagpalayo sa iyo kay Lord, yun na yun. Na hindi mo naramdam si Lord. Ramdam mo, layo ko na kayo sa iyo, Lord. Ang sabi ng Lord, kapag nanumbalik tayo sa loob ng 2 araw, mapapalakas niya tayo. Ibig sabihin yung sugat ng ating nakalipas. Anumang taon na pinagdaanan natin na may mga memories tayong hindi magaganda na nagpapahina sa atin, nag-aalis ng lakas at sigla, sabi ng Lord, hali kayo! Mapapalakas ko kayo sa loob ng 2 araw. At sa 3 araw, tayo'y kanyang ibabangon muli. Meaning, meron palang direksyon ang lahat sa atin. In verse 3, hali kayo, kilalanin natin si Yahweh, sikapin natin siyang makilala, kasi tiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala, tulad ng patak ng ulan sa panahon ng taglamig, tulad ng tubig ulan na nagpapasibol sa mga halaman. Ano po ang mismong message nito sa atin? Yung upward calling natin, may pag-asa pa na ma-improve. Yung kilay nga babaran mo ng 3 oras sa salamin habang nakatingin ka, napapaganda mo pa yung nakaraan mong linggo Di ba? Ganon din ang ating upward calling. Kung nagpipray ka last year ng 30 minutes, bababaran ko, Lord, ngayong taong ito ng 1 oras na. At every time sasakay ako, magpipray ako. Ako po, ginagawa ko yun for the glory of God. Parate. Kahit minsan parang utang-utana ang mga anak ko. Pray muna tayo. Pray lang kanina. Pray ulit tayo. Basta pray ulit tayo. Then sasabihin ko sa kanila, anak, ito ang ipamamana ko sa inyo. Di ba? Ang kayamanan given nandyan Ang nawawala is our quality time to prove our Lord that prayer is part of our lifestyle. Sa mga kabataan, bago mag-exam, lalo kung may kasama kang believer, mag-pray muna tayo. Para sure, pasado tayo. Amen? At kung hindi makapasa, Lord, thank you pa rin. Kung hindi ako nakapasa, basta alam ko, lagi akong pasa sa'yo. Woo! Diba? Ayun naman ang sense ng buhay What is the test here on earth? Kung yung testing natin kay Lord, hindi natin may pasa, tama ba? Kaya yun po yung sense. In verse 4 to 7, tuloy lang po natin, patapos na tayo. Ang tugon ni Yahweh, ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Judah? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog sa dagling napapawi. In verse 5, kaya nga pinarusahan ko kayo sa pamamagitan ng mga propeta at pinagpapatay sa pamamagitan ng aking mga salita. Simbilis ng kidlat ang katuparan ng aking hatol sapagkat wagas ang aking pag-ibig ang nais ko at hindi handog. Sapagkat wagas na pag-ibig ang nais ko at hindi handog. Pagkilala sa Diyos sa halip na handog na sinusunog. In verse 7, ngunit tulad ni Adan ay sumira kayo sa ating kasunduan,
taksil kayo sa aking pag-ibig. Sa language po ng Lord, ang pagiging taksil ay paglayo sa Kanya. Hindi pagtupad sa kasunduan o sa salita ng Diyos. Yun po ang pagiging taksil kay Lord. Ano na yung alam nating word ni Lord na hindi talaga natin nagagawa? Pwede ba nating sabihin sa ating mga sarili, taksil din tayo? Nagagawa natin kay Lord, pagtaksilan siya. Dahil narinig natin ang salita, hindi man natin ginagawa. O di tayo taksil. Pero ang Lord nag-invite, balik kayo rito, may problema kayo sa isip. Halik kayo, may problema kayo sa inyong mga desire. Halik kayo. May invitation ng Lord. Na pagagalingin tayo ng Lord. Kaya ako po'y naniniwala na ito ay ganap. Mga Awit chapter 4 verse 5. Nararapat na handog, inyong ialay, pagtitiwala nyo'y kay Yahweh ibigay. Okay? Yun po yun. Sino pong handa na tayo magbigay ng ating rooted kay Lord na upward calling? Ano ba nararapat? Ano ba pinakamahalaga? Sabi ni David, ang haba daw ng buhay nakikita lang sa ating mga palad. Diba? Kung gaano kaiksi ang mga guhit nito sa ating mga palad, ganoon din lang kaiksi ang ating buhay. This year, I'm turning 50. Lord, mag-golden boy na si Junior. Junior po ako, kaya nga Pastor June. Ang full name ko po, dala ko ang mundo, Raymundo. Para cute lang, June. Hindi Aljur, ha? June. Joke lang. Okay. Ano po yung point doon? Kailangan po nating may connect ang ating taon na mai-dedicate natin ang malinaw na plano ng upward calling. Yung reminder ni Apostol Pablo sa atin, planuhin mo ang 2026 mo. Planuhin mo ang iyong taong ito na hindi na matulad sa dati. O sige, calendar natin. How many days you serve 2025 na ang Lord nasamahan mo siya sa kanyang special day, the blessed day, the worship day, the Sunday. O i-evaluate natin, Lord, ngayong taong ito, perfect attendance ako, Lord. Diba? I-aim natin. Magpipray ako. Magpapatuloy ako. Kasi in every detailed way ng paglapit natin kay Lord, the more tayong binabago. Habang kinikilala natin si Lord. Amen? Maaari po ba tayong tumayo? At I will end po sa ating last verse na ito. 2 verses. Babasahin ko lang po ng mabilis. Juan chapter 4 verse 24. Ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ang dami na po natin narinig na aral, turo ng Panginoon. Gawin po natin ang lahat ng ito. In verse 31 to 34, same book, chapter 4 ng aklat po ng Juan. Samantala, makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, Rabbi, kumain na kayo? Ngunit sumagot siya, ako'y may pagkain hindi ninyo nalalaman. Verse 33, kaya't nagtanong-tanungan ng mga alagad, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang ipinagagawa niya sa akin. Let us always have a strong grip, matibay na pagkapit sa kalooban ng Diyos. A strong way embracing the will of the Lord. Yung matibay na pag-akap sa kalooban ng Diyos. Bakit? When we embrace the word of the Lord, when we embrace His ways, His decree and His law, nandun ang lakas. Doon tayo pinalalakas ng Lord. Doon tayo pinatatatag ng Lord. Habang inaakap natin na may kalakip na sakripisyo ng pagpupuyat, pagpapriority na si Lord ang uunahin, pagpili ng tamang trabaho na nagagawa natin ng ating
pagsamba kay Lord ay nagiging priority, pag inaakap natin ito, God will strengthen us. And if mali ang inaakap natin, trabaho, negosyo, yung minamahal mo na hindi si Lord ang una, inaakap mo ng higpit. Sabi ng Lord, may illustration, ang ibon, pag hinigpitan mo ang hawak, maaaring mamatay. Okay? Kapag hindi para sa iyo, mawawala yan. We are not created to embrace the world. We are not created to embrace ang mga bagay na nauunahan si Lord. Why? Kasi pansinin po natin, when we embrace our job, when we embrace our business, when we embrace na higit kay Lord, nakaka-exhaust, nakakapanghina, nakakapagod. Alam niyo po ba in my heart, Lord, sana makita ng lahat. What is the sense of having the wealth? What is the sense of having many houses? Walang masama doon. Pero kung yung bagay na dapat na i-enjoy mong katatagan, nananakaw sa'yo dahil mali ang inaakap natin, mali ang ginugusto natin, mali ang pinaplano natin. What is life at all? Kung ang inaakap natin ay hindi ang kalooban ng Diyos. Ngayon, think of this church. Ngayong 2026, hindi papayag ang Lord, hindi mabago ang plano mo. This is a call for your attention. Okay? This is a call for your direction. This is a call that you need to embrace the one who strengthened you, to make you strong, to make you more stronger than the former year. Nais ng Lord ipagkalob yan sa'yo. Sabi ng Lord, na lumalapit sa akin, lalapit ako sa Kanya. Pero kung pipiliin mong akapin na naglalayo sa akin, paano kita lalapitan? Sabi nga po ni Rebito, what is the sense kung ikaw ay nasa 60, mayaman ka, bibili ka pa ng maraming lupa, maraming sasakyan, maraming ari-arian. What is life? Iiwan mo ang lahat ng yan. Ang piliin mo yung upward calling mo, tinawag ka ng Lord para sambahin siya. Don't abuse your desire na hindi si Lord ang una. Yung matinding pagnanasa is about embracing the will of the Lord. Maraming naliligaw na kaluluwa. Pamilya mismo natin naliligaw. We need to fight for them and be strong for them. Amen? Sige po, as we sing this song, allow the presence of God na maging banal niya tayong tahanan. Come on, church. Buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba.
pa. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Listen to this, church. Let us have a moment to evaluate our life. Inayayaan ko about isa na sandaling ipikit mo lang ngayong mga mata. Just close your eyes and focus. Bago tayo mag-pray, may imbitasyon ng Lord sa iyo. Maaaring yung imbitasyon na yan nangyari na noon pa, mga nagdaang taon. And today, God is reminding of you na anak, tinatawag na kita noon. Matagal na ako naghihintay sa iyo. Naniniwala ako na kaya mo. Listen carefully, church. The leading of our God through the help of Thy Holy Spirit. We need to direct our plans sa Kanyang salita. Kung ano man yung pinaplano mo, invite mo si Lord sa plano mo. Allow His Word to check every detail of your plan. Kung meron kang calendar of activity from January to December ngayong taong ito, ipacheck mo muna kay Lord. Pasiyasat mo muna kung trabaho yan or trabaho abroad. Ipacheck mo muna ang lahat. And ask with all sincerity, especially sa mga kabataan, yung bang ginagawa ko ngayon ay magbibigay ng paglago sa aking pananampalataya. Lahat ng ito, as you evaluate everything, with all sincerity, habang patuloy mo itong isinasubmit, sabi ng Lord, submit everything to Him. Dahil siya magbibigay ng tagumpay. At kapag ang Lord nangusap sa iyo at nagsabi, anak, hindi yan ang nais ko. Anak, huwag ka nang tutuloy. Anak, kailangan mo nang humayo. Anak, samahan mo ang lingkod kong ito. If there's a word in you, I pray right now, Lord, Ikaw ang nakakakita ng future ng bawat isa. Nababatid mo ang motibo ng bawat isa. You know everything from the very beginning na binigyan mo ng buhay ang bawat isa sa amin. You can see the danger sa mga plano namin. You can see the hurts na maaaring maging bunga nito. Lord, ilayo mo, Panginoon, ang iyong mga anak sa mga planong magbibigay lang ng sugat, pasakit, at sama ng loob. At mula sa araw na ito, Lord, bigyan mo ng strong desire ang bawat isa na mas kilalanin ka muna, mas magbigay ng oras na magbasa, magbabad, manalangin, at kilalanin ka pang lubos. At ako'y naniniwala, Panginoon, ang taong ito ng 2026 will become much more greater, stronger, at higit sa lahat, yung intimacy, Panginoon, ng bawat isa sa amin ay higit pa itong magiging matatag. At hayaan mo, Diyos, as we entrust to you our life, ang taong ito, Panginoon, isinasubmit po namin sa iyo ang lahat.
At Lord, maselyuhan ang lahat ng iyong strong impression na isinulat sa oras na ito sa puso't isipan ng lahat. At mabantayan ito, O God, hanggang sa ito'y magkaroon ng katuparan. Walang delay ngayong taong ito ng 2026. We declare it, for we will keep moving towards our calling. In Jesus' name shall we all say, Amen and Amen.